is Lerasan. Another overhand right, big overhand right. It was the overhand right that scored him the knockdown early on. And a big left-handed. Lakara is out. Welcome back mga bossing. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ang pambato ng Antipolo. Ang ating bida sa video na ito at si Adrian the Panther Lerasan, isang kwento ng tapang, determination at ang diwa ng tunay na mandirigma sa ibabaw ng ring. Nagmula sa Antipolo City, Rizal, si Adrian the Panther Lerasan sumisimbolo sa isang road warrior sa mundo ng Philippine boxing. Isang southpaw o kaliwete na lumalaban sa bantamweight at super flyweight divisions. Kilala siya sa kanyang katapangan na harapin ang sino mang kalaban kahit pa sa kanilang sariling bansa. Bago pa man naging professional, nagpakita na ng potensyal si Lerasan sa amateur ranks. Isa sa kanyang mga tagumpay ay ang pagkapanalo ng bronze medal sa 2016 palarong pambansa na ginanap sa Legazpi, Albay. Ito ang naging pundasyon ng kanyang pangarap na maging isang kilalang boksingero. Noong the 21st of May 2016, sinimulan ni Lerasan ang kanyang professional career sa isang panalo. Sa kanyang mga unang taon, unti-unti niyang binuo ang kanyang record sa mga lokal na laban sa Pilipinas, kung saan hinasa niya ang kanyang bilis, teknik at lakas. Atin pong balikan ang mga di malilimutang laban ng ating bida. Sa isang gabi ng matinding bakbakan noong Marso 1, 2020, sa Swamlom Night Bazaar sa Bangkok, Thailand, ipinamalas ni Adrian the Panther Lerasan ang kanyang pambihirang tapang at lakas ng talunin niya ang pambato ng Thailand na si Thanes Ongjuntha. Laban ay para sa bakanteng WB Asia Super Flyweight title, and si Lerasan ay pumasok sa ring bilang isang underdog laban sa noon ay walang talo si Ongjuntha na may bentahe dahil sa paglaban sa sarili niyang bansa. Mula sa simula, naging agresibo si Adrian Lerasan at hindi nagpakita ng anumang takot. Agad niyang ipinaramdam ang kanyang lakas sa Thai boxer. Naging isang dominanteng pagtatanghal ito para sa Pilipinong mandirigma. Ipinamalas ni Lerasan ang kanyang superior na opensa at paulit-ulit na pinatamaan si Ongjuntha. Sa tindi ng mga suntok ni Lerasan, 5 beses niyang napabagsak ang kanyang kalaban sa kabuuan ng laban. Sa huli, hindi na kinaya ni Ongjuntha ang walang tigil na atake mula kay Lerasan. Tinigil ng referee ang laban sa ika-8 round at idineklara si Adrian Lerasan bilang panalo sa pamamagitan ng technical knockout. Ito ang nagluklok sa kanya bilang bagong WBA Asia Super Flyweight Champion at nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang road warrior, isang boksingerong hindi natatakot manalo sa teritoryo ng kalaban. Ang pagpapatumba sa isang undefeated na pambato ng Thailand sa sarili nitong bakuran ay isang malaking tagumpay na nagbigay karangalan sa Pilipinas. Makalipas ang 7 buwan mga boss, nilampaso ng ating pambato si Suradej Ruhasiri sa kanilang laban sa Thailand. Sa isang kapanapanabik na laban sa boxing na ginanap noong ika-2 ng Oktubre 2021 sa Immobile Football Stadium sa Buriram, Thailand, ipinamalas ng ating bida ang kanyang lakas matapos patumbahin ang katunggaling Thai na si Suradej Ruhasiri. Nagtapos ang laban sa Super Flyweight Division sa ika-5 round sa oras na 1:56 nang magpakawala si Lerasan ng isang matinding suntok na nagpabagsak kay Ruhasiri na hindi na nagawang makabangon pa. Ang panalo ni Lerasan ay idineklara bilang isang knockout. Ang tagumpay na ito ay isa sa mga sunod-sunod na panalo ni Lerasan sa Thailand kung saan ipinakita niya ang kanyang husay at determinasyon laban sa mga lokal na boksingero. Ang panalo laban kay Ruhasiri ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mapanganib na katunggali sa rehiyon ng Asia. Sa isang madugo at matinding laban, muling ipinakita ng ating bida na si Adrian Lerasan ang kanyang pambihirang lakas at katatagan matapos talunin ng Thai na si Phongsaphorn Panyakong sa kanilang sagupaan noong ika-26 ng Pebrero 2000
at 22 sa Suan Lom Night Bazaar sa Bangkok, Thailand. ซัดกับพงศพลแบบนี้ครับ แต่พงศวรรณอาจจะมีจุดได้เปรียบที่การ Nakuha ni Lerasan ang tagumpay sa pamamagitan ng isang technical knockout sa ikapitong round. Itinigil ng referee ang laban sa 14 na marka niyang nasabing round matapos ang sunod-sunod na matitinding suntok mula kay Lerasan na hindi na nagawang sagutin pa ni Panyakong. Dahil sa panalong ito, napanalunan ni Lerasan ang titulong WBC Asian Boxing Council Super Flyweight. Mula sa simula, nagpakita ng agresibong estilo si Lerasan. Sa ikalawang round pa lamang, napabagsak na niya si Panyakong, isang maagang senyales ng kanyang domination. Inilarawan ng ilang taga-subaybay ang laban bilang isa sa mga pinakabrutal na napanood nila. Parehong boksingero ang nakatanggap ng maraming malalakas na suntok, ngunit nanaig ang tibay at lakas ng pambato ng Pilipinas. Bagamat nakipagsabayan si Panyakong sa loob ng ilang round, hindi na niya kinaya ang walang tigil na opensa ni Lerasan. Sa ikapitong round, sinukol ni Lerasan ang kanyang kalaban at pinaulanan ng mga suntok na nagtulak sa referee na wakasan na ang laban para sa kaligtasan ng Thai boxer. เยอะมากครับที่ยืนอยู่ได้นี่ด้วยหัวใจล้วนๆครับนี่ครับร้องไห้ Paglipas ng 6 na buwan, sa isang makapigil hiningang laban na ginanap noong ika-19 ng Agosto, 2022 sa Bangkok, Thailand, muling ipinamalas ng Pilipinong boksingero ang kanyang husay at lakas matapos talunin ang dating walang talo na si Natapong Jangkayaw ng Thailand. Nakupo ni Lerasan ang tagumpay sa pamamagitan ng isang technical knockout sa ika-9 na round. Ang panalo ay nagluklok sa kanya bilang bagong WBA Asia Super Flyweight Champion at nagpatuloy sa kanyang kahanga-hangang sunod-sunod na panalo sa mismong bakuran ng mga Thai. Naging agresibo si Lerasan at hindi nagbigay ng pagkakataon kay Jangkayaw na makaporma. Ipinakita ng pambato ng Pilipinas ang kanyang determinasyon na makuha ang corona. Isang mahalagang sandali sa laban ay nang mapabagsak ni Lerasan si Jangkayaw sa pamamagitan ng isang matinding suntok sa katawan. Bagamat nakabangon pa ang Thai boxer, ito na ang naging simula ng kanyang paghina. Ika-9 na round, hindi na tinantanan ni Lerasan ang kanyang kalaban. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na kombinasyon na hindi na nagawang sagutin pa ni Jangkayaw na nagudyok sa referee na itigil na ang laban. Ang panalo ay hindi lamang nagbigay ng prestihiyosong titulo kay Lerasan, kundi ito rin ang nagbigay ng unang bahid sa malinis na kartada ni Jangkayaw. Ipinakita ng Wild Beast na isa siya sa mga dapat katakutan na boksingero sa Super Flyweight Division sa Asia. Sa kagustuhang bumawi ng mga Thai fighters, hindi rin nagtagal ay muling nagkaroon ng matinding bakbakan sa pagitan ng ating bida laban sa pambato ng Thailand. Noong ika-27 ng Hulyo 2023, muling pinatunayan ng Pilipinong boksingero na si Adrian Lerasan ang kanyang bagsik sa loob ng ring matapos patumbahin sa isang iglap ang katunggaling Indian na si Siddhant Lakera. Ang kanilang bantamweight na laban ay ginanap sa Space Plus Bangkok, RCA Plaza sa Bangkok, Thailand. Nagtapos ang laban sa ika-4 na round sa pamamagitan ng isang makapigil hiningang knockout. Isang malakas na kaliwang suntok mula kay Lerasan ang nagpabagsak at tuluyang nagpatulog kay Lakera na naging dahilan upang agad na itigil ng referee ang laban. Bago pa man ang knockout, nagpakita na ng domination si Lerasan nang mapabagsak niya si Lakera sa parehong round gamit ang isang matinding overhand right. Mula sa mga naunang round, nagpakita si Lerasan ng agresibong opensa, particular na ang kanyang epektibong paggamit ng mga uppercut at panggigipit sa kalaban sa may lubid. Sa ika-4 na round, lalong umigting ang atake ni Lerasan. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na malalakas na suntok hanggang sa tumama ang isang pamatay na kaliwa na tuluyang nagwakas sa laban. Ang kahanga-hangang panalo na ito ay muling nagpatibay sa reputasyon ni Lerasan bilang isang panther sa loob ng ring at isa sa mga Pilipinong boksingero na matagumpay na nakikipagsapalaran sa Thailand. Another overhand right, big overhand right. It was the overhand right that scored him the knockdown early on. And a big left-handed. Lakera is out. Lakera is out. Sa isang matapang na pagharap sa dayuhang teritoryo, nagpakitang gilas ang ating bida nang talunin niya ang pambato ng Kazakhstan na si Samat Zetibayev noong ika-8 ng Hunyo 2024. Pangkanilang 6 na round na laban ay ginanap sa Kormay Center sa Shymkent, Kazakhstan.
Nakuha ni Lerasan ang tagumpay sa pamamagitan ng isang split decision, isang hatol kung saan pumanig sa kanya ang 2 sa 3 hurado. Ang panalo ay isang malaking tagumpay para sa tubong Antipolo City, lalo na't ito ang nagbigay ng unang talo sa profesional na karera ni Zetibayev sa harap mismo ng kanyang mga kababayan. Mula sa simula, naging agresibo si Lerasan at hindi nagpadaig sa hometown favorite. Nagpakawala siya ng malulutong at epektibong mga kombinasyon ng suntok na siyang naging susi sa kanyang panalo. Isang kapansin-pansing sandali sa laban ay nang tamaan ni Lerasan si Zetibayev ng isang matinding kombinasyon, isang kanang hook sa mukha na sinundan ng kaliwang hook sa panga na nagpahilo sa Kazakh boxer. Sa kabila ng pagiging nasa teritoryo ng kalaban, nanatiling agresibo si Lerasan habang nagpapakita rin ng matibay na depensa laban sa mga atake ni Zetibayev. Muli niyang ipinakita ang kanyang katatagan at husay na magwagi sa mga laban sa ibang bansa. Ang huling laban ng ating bida ay laban sa bantamweight champion kontra Nolly James Maquillan. Sa isang maaksyon at kapanapanabik na laban, nasungkit ng ating bida ang bakanting Philippine bantamweight title matapos niyang talunin si Nolly James Maquillan sa pamamagitan ng technical knockout sa ikatlong round. Ang kanilang sagupaan ay naganap noong the 20th of March 2025 sa Okada, Manila bilang bahagi ng blow-by-blow boxing event. Bagamat maikli, naging matindi ang bakbakan sa pagitan ng 2 boksingero. Sa ikalawang round, nagtamo ng sugat si Lerasan malapit sa kanyang kaliwang mata dahil sa isang di sinasadyang headbutt. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang. Sa pagsisimula ng ikatlong round, lalong naging agresibo si Lerasan at pinaulanan ng sunod-sunod na suntok si Maquillan. Nagresulta ang matinding offenses sa isang knockdown. Idineklara si Adrian Lerasan bilang panalo sa pamamagitan ng TKO at siya ang kinoronahang bagong kampeon ng Pilipinas sa bantamweight division. Hanggang dito lang muna tayo mga boss. Salamat sa pagtangkilik at mag-iingat ang lahat.